Iniwan siya ng asawa sa mismong araw na nalaman niyang siya'y buntis. Inapi, nilait at itinakwil, ngunit sa huli, siya pala ang tunay na tagapagmana ng isang makapangyarihang angkan. Ito ang kwento ni Mia Bowen, mula sa babaeng api hanggang sa pagiging heiress na mahal ng lahat. Magandang araw po sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isa na namang love story na tiyak na magpapainlove sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng pusong sugatan, mga pusong sawi at mga pusong puno ng pagmamahal. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Congratulations! You're 1 month pregnant. Everything looks fine. Parang tumigil ang oras sa loob ng klinik habang nakatitig si Mia Bowen sa pregnancy result na hawak niya. Para siyang nananaginip, parang hindi totoo. Pregnant? Ako? May buhay na ba sa loob ko? She pressed her trembling hand against her flat stomach. Kahit hindi pa halata, ramdam niyang may kakaiba, may init, may something alive inside her. Mixed emotions ang nararamdaman niya, excitement, fear at isang matinding lungkot. Pag-uwi niya sa malaking bahay ng Barrett family, nakaupo siya sa gilid ng kama at matagal na nakatitig sa cellphone niya. Dahan-dahan niyang tinitype ang isang message para kay Timothy Barrett, ang asawa niyang 3 taon na niyang halos hindi nakilala. Will you be coming home for dinner tonight? Kinagat niya ang labi niya. Kahit simpleng tanong lang, kabadong-kabado siya. Alam niyang ayaw ni Timothy ng distraction sa trabaho. Ilang beses na siyang napagalitan dahil sa simpleng tanong at minsan hindi na lang siya sinasagot. Naalala niya ang isang eksena noon. Timothy, okay lang ba na sumabay ako sa'yo sa event? Naka-makeup si Mia, suot ang simpleng gown na iniregalo ng aunt niya. Umaasa siyang kahit minsan maisasama siya ng asawa. Pero si Timothy, nakatayo sa harap ng salamin habang naglalagay ng cufflinks, hindi man lang siya nilingon. No, Mia, you'll only embarrass me. Parang kutsilyo sa puso niya ang bawat salita, pero ngumingiti pa rin siya. Okay, naiintindihan ko. Mabilis na bumalik si Mia sa kasulukuyan. Napatitig siya sa phone na nakahiga sa kama. Baka wala ulit sagot. Baka binura niya agad. Baka galit siya. Pero biglang nag-vibrate ang phone niya. Message ni Timothy. Yeah, I have something to tell you. Mabilis siyang napangiti. Hindi niya napigilan. Finally, may sagot. May dahilan para umasa. Agad siyang nagbihis at dumiretso sa grocery. She wanted everything to be perfect tonight. She bought sticks, salad, ingredients, red wine, pati candles. Pinaghandaan niya lahat. Baka kapag nalaman niya, baka kapag sinabi ko na may baby na kami, baka mahalin na rin ako. Sa bahay, inayos niya ang dining table. She placed the pregnancy result on the table, pero after a few seconds, mabilis niyang tinalikod. Too obvious, baka isipin niya na desperada ako. Huminga siya ng malalim. Calm down, Mia. Tonight will be different. Ilang minuto pa lang, narinig niya ang pagbukas ng front door. Agad siyang tumakbo. Timothy, you're back! Masigla niyang bati, pilit na inaabot ang coat nito. Pero imbis na coat, ilang papel ang iniabot ni Timothy. Malamig, diretso. Take a look at this. Kung may gusto kang idagdag, sabihin mo lang. Napakunot ang noon niya. Kinuha niya iyon at binasa. Halos mabitawan niya ang mga papel. Divorce agreement. Nalaki ang mga mata niya para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Divorce? Mahina niyang bulong. Kaswal na tinanggal ni Timothy ang tie niya at umupo sa couch.
May bakas ng pagod sa mukha niya pero malamig ang mga mata. Didn't I tell you to take the morning after pill after that accident a month ago? Nanlamig ang katawan ni Mia. Napaatras siya. Accident? She whispered. Biglang bumalik sa isip niya ang gabing iyon. 1 month ago, umuulan ng malakas. Nagka-brown out. Dumating si Timothy galing sa corporate party. Amoy alak. For the first time, hindi siya ganoon kalamig. He stumbled into the bedroom. Pagod, lasing, vulnerable. At sa gabing iyon, for the first and only time in years, they crossed a line. Kinabukasan, wala itong maalala. At ngayong naaalala niya, tinatawag lang nitong accident ang gabing iyon. Ang gabing para kay Mia ay naging simula ng lahat. Are you really pregnant? Malamig pero curious na tanong ni Timothy habang hawak ang pulso niya. Mia's heart pounded. She wanted to scream yes. She wanted to beg him to accept their child pero ang lumabas lang sa bibig niya ay mahina pero diretsong tanong. If I were pregnant, would you want to keep this baby? Sandali siyang tinignan nito. Then, Timothy sighed. No. Boom, para siyang binagsakan ng mundo. Tuluyang bumitaw si Timothy at naglakad papalayo. Naiwan si Mia sa gitna ng dining room, hawak ang mga papel. Muling tumingin siya sa mesa. The dinner she prepared with so much love, steak, salad, wine, candles, all cold and untouched. Isa-isang niligpit ni Mia ang pagkain. Dinala niya sa kusina at itinapon sa basurahan. Habang hawak niya ang tiyan niya, tuloy-tuloy ang luha niya. Your daddy may not want you, pero don't you worry, baby. I'll protect you. I won't abandon you. Hindi ka mag-iisa kasi nandito ako. Kinabukasan, tumunog ang phone niya. Number ng kanyang mother-in-law, si Sharon Hopkins. Mia, have the maid steady up one of the guest bedrooms sa second floor. A guest will be staying over. Remember to welcome her and treat her nicely. Hindi na siya binigyan ng chance na magsalita. Binaba agad ang tawag. Napangiti siya ng mapait. Sanay na siya. Ever since Sharon looked down on her. Hindi na siya binigyan ng chance na magsalita. Binaba agad ang tawag. Napangiti siya ng mapait. Sanay na siya. Ever since Sharon looked down on her, the orphan girl, na hindi bagay sa pamilyang Barrett. Bandang hapon, bumaba si Mia sa living room. Wala na si Timothy, nasa trabaho. Then, bumukas ang pinto. Isang babae ang pumasok. Young, fashionable, nakabrand mula ulo hanggang paa. Confident ang bawat galaw. Parang pagmamayari niya ang buong bahay. Nanlaki ang mata ni Mia. Sino siya? At sa likod ng isip niya, may kutob na mas masakit pa kaysa sa divorce papers ang paparating. The sound of high heels echoed across the marble floor ng Barrett Mansion. Parang isang runway model ang pumasok sa living room. Slim, tall, dressed head to toe in branded clothes. Ang bawat hakbang ay may confidence at may yabang. Napatingin si Mia Bowen. Hawak-hawak pa ang tasa ng tsaa. Nanlaki ang mga mata niya. Sino ang babaeng ito? Good afternoon, bati ng babae. Nakismirk habang inalis ang designer sunglasses niya. I'm Celine Alcaraz. Celine? Bago pa makasagot si Mia, bumaba mula sa grand staircase si Sharon Hopkins, ang mother-in-law niya. Elegant ang gown nito pero mas elegante ang ngisi. Mia, meet Celine. She'll be staying here for a while. Make sure you treat her well, Sharon said, her voice dripping with disdain. Mia forced a smile. Of course, Mom. Pero sa loob-loob niya, kumakabog ang dibdib niya. Sino si Celine?
At bakit parang masyado itong close kay Sharon? Pagdating ng gabi, dumating si Timothy Barrett. Suot pa rin ang crisp black suit, fresh mula sa trabaho. Halos mapalitan ang expression niya nang makita si Celine sa sala. Nakaupo as if she owned the place. "Timothy!" Bati ni Celine. Sabay tayo at yakap dito. "It's been a long time." Napahinto si Mia, hawak-hawak ang tray ng pagkain. "They know each other?" Hindi naman umiwas si Timothy, bahagyang tumango. "Celine." Napansin ni Mia ang kakaibang kislap sa mga mata ng asawa niya. Isang bagay na matagal na niyang hinahanap pero hindi niya kailanman nakuha mula rito. Sa hapunan, tahimik si Mia habang sina Sharon, Timothy at Celine ay nag-uusap tungkol sa business, fashion at travels abroad. "Timothy, remember Paris? That gala we attended together?" Ani Celine, sabay hagikik. "Yes." Malamig pero may halong familiarity na sagot ni Timothy. Hindi nakatiis si Sharon. She turned to Mia. "Mia, do you even know where the lover is?" Napatigil si Mia. Napayuko. "It's in France, Mom." Tumawa si Sharon. "Well, at least you know that much. But tell me, have you ever been outside this country? Celine has traveled the world, Mia. She's sophisticated, unlike some people." Mia clenched her fist under the table. Hindi siya makapagsalita. 3 taon na ang nakalipas. Suot ni Mia ang simpleng white dress. Hindi custom-made, hindi branded. Hindi niya iyon dream wedding. The Barrett Mansion's garden looked grand pero wala siyang pamilya na dumalo maliban sa tiyahin niyang si Patricia. Sa gilid ng altar, si Timothy ay nakasuot ng perfectly tailored suit pero malamig ang muka ni hindi siya tumingin kay Mia habang nagsasalita ang pari. Pinakasalan siya ni Timothy dahil iyon ang huling-hiling ng lola nito. Si Madame Barrett. Ang sabi ng matanda, gumagaling ang kalusugan niya kapag si Mia ang kasama. Hindi iyon love, hindi iyon choice. It was duty. At mula noon, lagi niyang tinatanong ang sarili. Worth it ba ako? "Mia!" Boses ni Celine ang pumunit sa isip niya. "Yes?" Tanong niya, pilit na ngumiti. Nag-smirk si Celine. "I asked if you could pass the salt? Or too complicated pa ba for you?" Tahimik na inabot ni Mia ang salt shaker. She didn't fight back. Sharon chuckled. "See, Celine? She is harmless." After dinner, habang nagliligpit si Mia, narinig niya ang mahinang bulungan sa hallway. Lumapit siya ng kaunti at nakita sina Celine at Timothy. "Tim, it feels so good to be back." Ani Celine. Hawak ang braso nito. "I've missed you." Hindi sumagot si Timothy, pero hindi rin siya umiwas. Naramdaman ni Mia ang pagbigat ng dibdib niya. Para siyang invisible. Late that night, bumalik siya sa kwarto nila Timothy. Nakasalubong niya ito sa pinto. "Timothy? I prepared your favorite tea." Inabot niya ang tasa. Nanginginig ang kamay. Tumango lang ito at kinuha iyon. Walang emosyon. Mia bit her lip. "About the divorce papers. Do you really?" "I already told you, Mia." Malamig na putol nito. "This marriage was never real. Don't make it harder for yourself." At naglakad ito papasok ng study. Naiwan siyang nakatayo, hawak ang sariling tiyan. "Not real for you."
But for me, it's my whole world. Kinabukasan, maagang bumaba si Mia para maghanda ng almusal. Pagdating niya sa dining area, naroon na si Celine. Nakangiti habang hawak ang kape. "Morning, Mia!" ani Celine. Para siyang may-ari ng bahay. "Good morning," sagot niya, pilit na kalmado. Lumapit si Celine at bumulong malapit sa tenga ni Mia. "This house, this family, this life, it all belongs to me now." Napatigil si Mia. Nalaki ang mga mata niya. Nanginginig ang labi. At doon niya naramdaman. Her world was about to crumble. Sino nga ba si Celine Alcaraz? At hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Mia para sa pagmamahal na kailanman ay hindi naging kanya? Abangan sa susunod na episode. Please don't forget to like, subscribe, and share para updated kayo sa mga chapters ng ating kwento.